Kasunod ng sunog sa hile-hilerang tindahan ng paputok sa Antipolo Rizal, hinala ng Bureau of Fire Protection. Ang ilang nagtitinda roon ang nasa likod ng insidente. Nung pagpatak po ng alas 12, yung pong mismong stalls, isa sa mga stalls allegedly, ay sinabayan yung pagpalit ng taon, nagsindi. Opo. Nagsindi rin po sila nung kanilang fireworks doon sa open field. Ayon sa BFP, nakabantay ang tauhan nila roon pero umalis sandali para kumuha ng mga gamit para sa paghahanda sa posibleng disgrasya na mangyari. Kasabay raw niyan ay may nag-set up ng aerial fountain sa gitna ng football field kung saan nakapwesto ang mga tindahan. Doon na raw pumalya ang fountain at lumihis hanggang sa tumama sa isang tindahan. Patuloy pa naman ang investigasyon para matukoy kung sino ang salarin na mahaharap sa reklamong negligence resulting in damage to property and physical injury. Sa pagtatapos ng holiday season, dagsa sa Lipa City Grand Terminal sa Batangas sa mga pasaherong pabalik sa Metro Manila. Pila-pila mga pasahero na naghihintay na makasakay. Karamihan sa kanila ay biyaheng Cubao o Buendia. Ay sa isang dispatcher, mas kakaunti ang pumasok na bus driver at konduktor dahil nasa probinsya pa ang ilan sa kanila. Kaya naman may ilang pasahero may isang oras na gabang ng masasakyan. 35 Pinoy na biktima umano ng human trafficking ang nasagip sa Cambodia. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakauwi sa Pilipinas ang mga Pinoy noong December 31. Sila raw ay illegal na nirecruit at sapilitan umanong pinagtrabaho sa mga scam hub sa Cambodia. Bigyan sila ng tulong pinansyal at welfare support ng DMW. Muli ring nagpaalala ang kagawaran na tiyakin munang aprobado at nakarehistro sa DMW ang employer bago tanggapin ang mga alok na trabaho abroad. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang prayer of Thanksgiving sa Vatican City. Sa misa, hinimok ng Santo Papa ang lahat na magpasalamat para sa nagdaang taon, humingi ng tawad at magtiwala sa Diyos. Pagkatapos ng misa, pinuntahan ni Pope Leo ang higanting nativity scene sa labas ng St. Peter's Basilica at binati ang ilang nagtitipon doon. Ipinasilip na ang mga bagong Kapuso show na aabangan ngayon 2026 at kabilang dyan ang pagbabalik primetime ni Primetime King Ding Dong Dantes, gayon din si Asia's multimedia star Alden Richards at primetime action hero Ruru Madrid. Abangan din daw ang highly anticipated action drama series na Never Say Die ni Jillian Ward at David Licauco. May unang chika at palita si Nelson Canlas. Hitix action at misteryo ang GMA Prime this 2026. Nagkasakit ang nanay mo, naiba ka. Pangungunahan ito ni Ding Dong Dantes sa action series na The Master Cutter. Kasama sina Paulo Contis, Max Collins, Joe Berry, Shuvi Etrata, Charlie Fleming at ang child star na si Sienna Stevens. Hindi ko natatakot sa'yo. Magtatambal naman sa kauna-unahang pagkakataon sina Jillian Ward at David Licauco sa Never Say Die, kung saan makakasama naman nila sina Kim Ji-soo, Rahil Birria, Angelo De Leon at Raymart Santiago. At pagpatay. We've reached an agreement. We'll be having a get-together at Hotel 88. Mystery and intrigue naman ang hatid ng The Secrets of Hotel 88. Tampok ang mga bituin ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Mika Salamanca, Brent Manalo, AC Martinez, Ralph De Leon, River Joseph, Clarice De Guzman, Esnir, Cyriel Manabat, Josh Ford, Kira Ballinger, Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. Welcome to Hotel 88. Ano nangyari? Kasama rin sa GMA Prime lineup ang Code Gray na pangungunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Hari ng tundo with primetime action hero Ruru Madrid, ang Firewall CODE at Whispers from Heaven. Tuloy-tuloy pa rin ang matitining eksena sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa GMA Afternoon Prime naman, mas intense ang mga drama ngayong 2026, tulad ni Beauty Gonzalez at Chris Bernal sa House of Lies. Ikaw yung gusto kong makasama sa mga araw na ganito. Kasama sina Martin Del Rosario at Mike Tan. Salamat po sa inyong lahat. Abot ako hanggang dulo. Music and rivalry ang tema ng Born to Shine na pagbibidahan ni Zephanie, Olive May at Michael Sager.
Kahit ano pang gawin niya sa akin ka lang. Psychological thriller naman ang Apoy sa Dugo, starring El Villanueva, Derek Monasterio at Ashley Ortega. Isasara ang afternoon prime ng A Mother's Tale. Sa entertainment at comedy, mas mapapalapit sa tao ang tawanan sa The Bubay and Tekla Show on the Go. Tampok din ang The People Have Spoken at magbabalik ang The Voice Kids. At Stars on the Floor. Abangan ang ating world-class Kapuso Films. Sa pelikula, mas pinatatag pa ng GMA Network ang Filipino storytelling. Tatay ko si Reynaldo Momay, ang 58th victim of the Maguindanao Massacre. Pangungunahan ng 58 ang mga orihinal na handog, isang animated documentary film na idinirect ni Carl Joseph Papa. Kasunod ang Ella Arcangel, na animated film adaptation naman mula sa comics ni Julius Villanueva at idinirect ni Mervin Malonzo. Darating din ang horror film na Huwag Kang Titingin, na pangungunahan ni na Sofia Pablo, Allen Ansay at Marco Massa. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.